Hello mga idol. So good news kasi sinubukan ko siyang lagyan ng SD card at ito yung nangyari. Nakalagay di ba unsupported? So pag click nyo yan, ito yung good news. Pwede mo palang gawing internal storage ang micro SD card dito sa Xiaomi Redmi A2 Plus. Hello, what's up mga idols? So this is Mark Anthony Roscas ng Mark TV. Sa video natin ngayon, so minabili ako sa Silicon Valley na cellphone na kung tawagin ay Redmi A2 Plus. Yan o, Redmi A2 Plus. Sa Silicon Valley ko nabili. Nabili ko lang siya ng 3,499, so almost 3,500. Yan. Napakaganda ng cellphone na to kasi first time ko magkakaroon ng cellphone na Redmi by Xiaomi. Xiaomi. Yan. Tapos ang kagandahan nito, 3.5 lang. Tapos nakaano pa, Helio G36 gaming processor, octa-core na siya. Damn! So, hindi pa ako nakapag-experience, so try na natin. Yan, panay tayo Tecno, Infinix sa Itel. Subukan naman natin yung Xiaomi kasi ito yung pinakaunang phone na naglabas ng mga sulit na mga product. Yan, start tayo. Nga pala, no, pagbili ko nito ay sinamahan ako ng kasi wala doon siya kasamang headset, so binigyan ako ng headset. Bali, yung Silicon Valley po ay naka-store sila sa may SM Bikutan. Yes, taga dito ako sa SM Bikutan. Nilakad ko lang papuntang SM. Sana all nilalakad lang SM. So ayan mga idol, mag-try na tayo mag-unboxing. Up. Hindi ko na siya pina-unbox, pwede naman kasi yung iba kasing mga customer ang gusto nila i-unbox na para ma-check kung may sira or wala. Pero tingnan nyo naman yung brand, Xiaomi to hindi to katulad ng ibang phone na alam niyo na baka may factory defect. Ito, sigurado ako dito wala tong factory defect. Nga pala, kung may factory defect din yung nabili yung Xiaomi, ang service center nila ay sa may market. Yan. Market, alam niyo na yan, sa Taguig, BGC. Okay. Wow. Napaka-solid niya. Pagbukas, hindi mo makita yung specs dito sa labas So open lang natin siya. Redmi by Xiaomi. Yan. Nalilito kung Redmi or Xiaomi nabili ko. Under pa rin siya ng Xiaomi. Tapos bungad sa atin agad yung phone. Napakabigat Then another to? Parang mabigat to Charger. Pwede ba sirain to? Ay hindi. Yun. Charger, micro USB. Ang ganda ng charger niya Naku mo, kailangan natin to ng adapter. 10 watts. Then wala nang sunod, mga papeles na hindi ako marunong magbasa. Nasaan ang SIM injector pin? Ayun, nandito. SIM injector pin. So yan. So ayan, ito lang po yung laman ng box niya, cellphone, charging brick na kailangan pa ng adapter, cable na micro USB, tama, micro USB, then panundot. Nga pala dito walang kasaling walang kasaling tawag dyan, jelly case o di kaya hard case. Iyan. So nakalagay dito ay Power MediaTek Helio G36 processor, 8MP dual camera, buti naman AI. Responsive rear fingerprint sensor. Subukan natin kung responsive. Long lasting 5,000 mAh battery. Okay, long lasting naman talaga ang mga 5,000 mAh battery. Okay, tinanggal ko na yung mga blemishes sa likod. Yung nandito ay MIUI. So tanggalin ko rin itong nasa harapan na may ang bigat niya ay 192 grams. Pero kakamali. Na-check ko sa Google Chrome. Yan, tapos curve ang display niya sa likod Tapos hindi siya finish, matte siya kaya hindi siya gasgasin. Tapos tamang-tama lang kasi yung dito kahit wala siyang hard case, hindi masisira ang camera kasi hindi siya nakaumbok. Nice. Dual lens. Tapos ilang flash ito, dual flash. Nandito yung kanyang fingerprint. Sa totoo lang, gusto ko talaga yung nandito yung fingerprint sa likod. Para sa akin komportable. Hindi ako komportable yung nandito. Gaganon-ganon ko. Hindi nga maabot yung ito, abot na to Yan abot na. Dito, aabotin mo pa kung sa side mounted, aabotin mo pa Hindi kayo ito
Ito napakadali lang. Kahit kayo na-experience nyo rin yan, mas mabilis gamitin yung fingerprint na nasa likod. Mas lalo na yung nasa harap, kaso mamahalin. AMOLED na yung mga ganun. So yan, sa display, open na natin to. Okay, habang nag-open siya, Xiaomi. Habang nag-open siya, dito yung power button, volume up saka volume down. Sa taas, sa kanyang speaker. Wow, nasa taas ng speaker Tapos nasa left side naman yung kanyang lagay ng SIM card. So check natin yan kung ano bang pwede siyang lagyan ng memory card. Check. Pero alam ko meron to Pag ganitong mga mura, meron to. Meron tong lagay ng memory card na. Yan. Open. Meron siya dual SIM na nano plus micro SD card. Expandable pala to. Okay. Then, sa baba niya naman, noise cancellation, tapos saksakan ng headphone, then, micro USB. Okay na yun, kasi 3.5 naman First time kong gumamit ng, wow, astig talaga. Naastigan ako dito Medyo makapal nga lang yung mga chin, tapos yung sided niya makapal. Halos makapal lahat sa kanya, normal na yan sa mumurahin cellphone. So, ang gagawin natin ay reformat. Reformat muna. What? Dito siguro sa system. Reset option. Reset all, factory reset. Yan. Reset natin yan. Reset all data. Okay, nag-reset na siya. Okay, tapos natin siya ma-set up. Then, check na natin. Yung mga apps na meron siyang Game Center. Wow. Itong wala sa sa Itel, Infinix, saka Tecno. Wala silang Game Center sa ganitong presyo. Google Services, may Duo, Google TV. May mga bloatware dito na hindi ko kailangan Okay. Meron din siyang safety. Yan. Na-explain ko na to sa dati kong video, safety. Play Store, may video, cleaner. Parang di siyang phone master o kaya phone booster. Meron din siyang cleaner. Tapos settings, YouTube ba? May built-in YouTube na. May Netflix. Wala naman ako sa Netflix So hindi built-in sa akin yung mga wideband security kasi hindi ako nagdi-Netflix. YouTube lang talaga ako. Yan. YouTube Music, FB Lite, TikTok, Spotify. Tapos tools, radio, calculator, clock, Share Me. Share Me, di ko alam yan. Meron pa ba? Wala na? Scroll. So yan lang. Wala na. Yun lang yung mga apps na meron sa kanya. Itong phone na to ay meron itong display na IPS LCD, 400 nits of brightness. So maliwanag na rin kahit nasa may labas ka ng araw, pero mas pa rin to kapag mas maganda to kapag nasa labas ka, itodo mo na yung brightness. Pero ito ang size ng nito ay 6.55 inch. Sakto lang. Cute naman siya tingnan Yan. Resolution niya naka 720 by 1600. So normal 'yon sa mga ganitong presyuhan. Tapos yung platform niya, yung OS niya, naka Android 12 to Android 13 MIUI. First time kong magkaroon ng cellphone na sa ganitong presyo na sa MediaTek Helio G36. So pang gaming pa rin sa G series Yan, 12 nanometer, so normal. Sa ganitong presyo normal. Octa-core pala to octa-core siya. Then yung GPU niya ay naka Power VR GA8320. Yan. Check lang sa Google Chrome. Tiningnan ko lang dito sa Google Chrome Main camera niya ay 8 megapixel. Wow, ang ganda ng camera. Only on this time. Yan. So check natin to sa labas. Tapos yung front camera niya ay 5 megapixel. Mga AI naman to, naka-AI naman yung mga camera nila. Yan, check natin to sa labas kasi madilim dito sa kwarto Yung video niya 1080p in 30 frames per second, front sa back. Tapos ito naman yung selfie video camera.
Ayos ba? Pansin ko, hindi siya blurred. Hindi naiwan ang image nyo. So, pwede siyang pang vlog. Yung audio, okay naman. Comment lang kayo kung malakas yung audio o hindi. So, sakto lang yung voice na ginagamit ko eh. Nasa loob ako ng bahay ngayon. So, try kong lumabas. Tinatin kong mauga siya. Pasok ulit. Mga idol, mauga. Kahit fast charger pa yung gamitin mo, 10 watts lang po ang kaya nito. Nga pala, ang RAM nito ay 3GB RAM, tapos storage niya ay 64GB room. Yan. Check natin yung internet speed test niya. So, naka-wifi kami converge. So, check natin to kung mabilis siya. So, ang oras ngayon ay 5:14 ng hapon. Maraming gumagamit ng internet. Pero malakas pa rin, no? Check nyo, di ba? Kita nyo naman. Malakas pa rin siya, oh. 39 Mbps sa ganitong oras. Sa ganitong oras kung saan maraming gumagamit ng internet. Yan, 39 Mbps per second. Yan, so subukan natin magtanggal ito ng mga bloatware. Yan, baka di nyo pa alam kung paano magtanggal bloatware. Subukan na natin. Duo, Google Duo. So, check natin kung matatanggal natin yan, ha. Oh, disable ang available sa kanya. Pwede na yan, disable. Yan, siya pala yung Google Meet. Google TV, long press. Click app info. Then, disable. Pag walang delete, disable. LinkedIn, long press. App info. Uninstall. May uninstall. Pwede na to. Yan. Uninstall. Ano pa ba? Check. Tapos nagustuhan ko rin yung notification bar. You know, medyo clear. Maayos siya tingnan. Tapos yan lang laman niya. Pwede ba siyang dagdagan? Yan. Dagdag tayo dito. Mic access. Pwede na yan. Mic access. Camera access. Tapos yung UI niya, napaka-smooth, oh. Parang solid na Google Pixel yata ang gamit ko. Parang ganun style, oh. Napaka-smooth niya. Tapos check natin yung settings niya. Tingnan natin kung ano ba yung makikita natin dito. Sa network, check natin yung hotspot niya kung pwede ba siya sa Wi-Fi tethering. So, ang available lang sa kanya ay Bluetooth tethering. So, pwede ka mag-share ng internet gamit ang Bluetooth. Wow. Hindi lang yung pwede sa saka Ethernet pala. May Ethernet din siya. Kaso naka-blurred eh. Baka sa next update. Saka USB tethering mo. Naka-blurred. Next update pa yan. Okay. May data saver. VPN. DNS. Yan. Sa mga may apps dyan na naaabala sa tawag dyan. Sa mga apps na may mga ads. So, lagyan nyo ng DNS na ganito. Yan. DNS. DNS.adguard. Tawag spelling ko. adguard.com. Yan. Yan ang ilagay nyo sa inyong DNS sa cellphone niyo. Dagdag knowledge lang naman. Yan. Para iwas tayo sa mga madalas na ads na lumalabas sa cellphone nyo. Then, sa sounds. So, check natin yung sounds niya kung malakas. Pumunta tayo sa YouTube. Sa security, sa fingerprint. Check natin kung malakas to, kung mabilis to. Ayan. Pipindutin ko na, i-off ko muna. I-off screen. Nag-open siya. Off ko, off. 1. Naka-open Oh, mabilis. Mabilis siya. Totoo nga yung sinabi niya dun sa nakasulat na napakabilis ng kanyang fingerprint. Digital well-being, meron din siya. So, activate natin to. Isa rin tong apps na naka-hidden. Activate natin yan. Activate. Yan. Dito na sa loob. Hanapin natin. Ayun, no? Digital well-being. Balik tayo sa settings. Ano pa ba makikita natin dito na special feature sa kanya? Wala na. Yun lang. Yan. So, in-installan ko siya ng GOMO at saka dito SIM card. Compatible naman yung dito kasi meron siyang Ball LTE.